Hello, good evening mga kababayan. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong medianoche? Ako, siguro piyestang-piyesta, no? Ang oras natin is 5 minutes to 11. So, 1 hour before 2024. Happy New Year! Hindi na sana ako mag-vlog kasi gusto kong manood ng mga nagpapaputok sa labas. Hindi, actually wala namang masyadong putok ngayon, walang masyadong ingay. Unlike the previous year na sobrang ingay po yung mga motorsiklo ng mga teenager na maiingay. Pero ngayon talagang kahit na yung putukan, mahina-mahina. And it's very good. Kasi takot na takot yung aso sa putok Now, nakakahiya mang i-vlog ito kasi masyadong chismis Maghihiwalay ng taon papatol tayo sa chismis. Pero, anyway, wag na tayo magplastikan, Mahilig naman tayo talaga sa chismis, di ba? Sige, sinong pagchichismisan natin? Di yung number 1 na chismosa. Number 1 na chismosa sa history ng ating bansa. Si Maharlika. Yung pagkachismosa niya, medyo ibalik muna natin sa kanya, Ano po kasi, napanood ko yung, sana panoorin nyo po, i-follow nyo po si Epipanyo Labrador. Kasi marami po kayong matututunan sa kanya. Mga hindi natin kaya, ewan ko saan siya kumukuha ng mga impormasyon na yun nakapagtataka. Nasa gubat siya pero, nagtatago pero, mas marami siyang napupulot ng mga info kaysa dito sa atin na naka-expose tayo. Kawawa naman yung taong yun. At sana po, medyo suportahan po natin, ako lang, kung mayroon ako, magbibigay ako doon. Kawawa naman kasi nagtatago Actually, kailangan natin yung isang vlogger na kagaya niya. Yung tapang. Tsaka, nalalaman natin yung mga hindi natin alam. Kumbaga siya yung taga-expose. Actually, yung mga in-expose niya, ako wala akong alam So, ngayon, ito namang si Epipanyo Labrador ewan ko, tinext ko siya, pero hindi sumagot. Tinext ko siya na, kasi naghihingi siya ng tulong, di ba, Naintindihan ko yung paghihingi niya ng tulong kasi hindi nga siya makagalaw. Nung minsan na humingi siya ng pambili ng itak dun sa mga viewers niya, sabi ko, naalala ko, ang dami kong itak dito. Hindi naman collection, kundi dala-dala ito dati nung dating husband ko. Galing pang abroad. Imported na mga itak. Kinakalawang dyan, wala namang gumagamit Kinakalawang na nga Hindi ko maginigaw. Mga may design. May design na klaseng, mayroong parang panglapo-lapo. Marami. Yung iba nga nawala na kinursunada ng mga trabador ko siguro dati. Nagkandawalaan na. Pati mga kutsilyo, yung weapon na, yung parang, ano ba yung tawag dyan? Tawag sa amin dyan, tirador. Pero hindi basta-basta tirador yung talagang high-tech. Pati flashlight na maliwanag. Sabi ko, ibibigay ko sa kanya. Ipamana ako sa kanya kasi wala naman akong pagbibigyan Wala naman hindi ko naman ginagamit. Kaysa naman kalawangin. Sabi ko, gusto ko sanang ibigay sa kanya, yun man lang maitulong ko. Tsaka mga tools. Ang dami ko mga tools dito na pwede niyang magamit sa kanyang sa farming, sa carpentry, ang dami kong tools.
Gusto ko, tinext ko siya, sabi ko, ipamana ako sa'yo. Hindi naman sumasagot, ewan ko dun. Hindi siguro, gusto siguro niya cash. Wala man akong cash. Kumbaga, yun lang ang pwede kong ibigay. Pamana ko na nga sa kanya. Kasi nga, gusto ko yung ginagawa niya. Sana makarating sa kanya. Hi, Epi! I'm your follower. Ba't ayaw mo dun sa binibigay ko mga tools at saka itak? Mayroon pang malaking toolbox yun na hindi basta kasi imported nga yun. Anyway, ito pong chismis na to, doon ko narinig sa kanya, kay Epipanyo. Mag-follow po kayo sa kanya. Ako na po nagsasabi. Madalas ako nakikinig sa kanya kasi ang dami kong nalalaman na yung mga hindi ko kayang ma-source out kung saan nanggagaling yung mga niya, kung sino ang source niya. Yun nga po na tungkol kay Maharlika na actually hindi naman sa kanya galing, mayroong tumawag sa kanya. Nag-usap sila sa kanyang video, sa kanyang vlog na kakilala daw, dating kakilala kasamahan sa trabaho ni Maharlika. Now, nagulat ako dun sa kinwento, panoorin niyo po. Nagulat ako sa kwento ng mama na yun, ang may pangalan nun. Nakasama daw niya sa trabaho sa isang beer house sa Cebu. Ang pagkakaalam ko po, hindi naman taga Cebu si Maharlika. Parang ang kwento niya Iloilo Ilongga. So, baka ibang Maharlika yung sinasabi nun. So, ngayon, basta ganito, na kilala daw niya si Maharlika noong araw na, nung kabataan na ito, na ayon sa kanya, naging kasama niya sa trabaho sa beer house, na naging dancer yata. Naging dancer daw itong si Maharlika doon. Ang tawag pa nga niya, Pokpok. Pokpokan niya yan. Kasi, kaya ako nagulat, dahil, di ba po, ang pakilala niya, lagi, dyan sa vlog niya, ni Maharlika, siya ay isang matino at malinis na babae, na parang wala siyang background na gano'n, na naging Pokpok, nagtrabaho sa beer house, ganyan. Na, although maaga siyang nabuntis, pero nag-aral uli, na maganda, ipinagmamalaki niya dahil magandang yon. Kumbaga, determined siya na makapagtapos ng pag-aaral. Na ayon sa kanya, ang ginawa niyang hanap buhay is pagtitinda. Magtinda-tinda ng mga kakanin ayon sa kanya. Wala siyang nabanggit na magtatrabaho sa beer house. Siyempre, hindi naman kasi pwedeng ipagmalaki, kaya na klaseng trabaho, kaya niya siguro hindi binabanggit. Pero mas bibilib ako kung binanggit niya. Kumbaga, honesty. Pagpapakatotoo. Kasi, hindi naman po lahat ng mga nagtatrabaho sa gabi, sa beer house, yung mga ganyan, hindi naman po lahat malandi iyan, hindi naman sila lahat, hindi lahat masama. Marami po akong kilala. Kasi sa Manila noon, may naging kapitbahay na mga ganyan. Mga disente naman. Disente naman sila. Disente kumilos, disente magsalita. Doon nga lang talaga nagtatrabaho. Mga estudyante pa yung iba. Nag-aaral sila. Nag-aaral sa araw, nagtatrabaho sa gabi. Mga disente. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na lahat na nagtatrabaho dyan, lahat ng pokpok, mga masamang babae. Hindi po. Ang iba po kasi dyan, karamihan, mga talagang may problema sa pamilya. Breadwinner, karamihan. Ang iba dyan, nagwawala. Yung may isa akong nakakilala nun. Yun lumaya sa kanila kasi nire-rape siya nung tiyuhin at saka pinsan. So, kumbaga, hindi na siya virgin at layas nga siya, maganda, kaya doon siya nasadlak.
nagwawala talaga siya. Kasi siyempre, disappointed siya sa buhay niya. Pero marami naman akong kakilala, doon nga yung doon sa neighborhood namin, marami doon. Mayroong ng high school pala. Naka-uniform pa, napapasok. Kasama pa yung nanay. Gwardyado ng nanay, kaya hindi naman napapasama. Kumbaga, trabaho din lang talaga. Ngayon, balikan natin itong si Maharlika, ayon doon sa na-interview ni Epifanio Labrador. Na kesyo kilala daw niya, na pukpuk daw si Maharlika, dancer, nagda-drugs, at paglasing daw, pagbangag, nagwawala daw na parang aso. Ang dami daw na atraso doon sa pinagtrabahuan, marami daw utang, ganon-ganon. Pero yung pagkukwento ng lalaki, parang hindi ko po sigurado kung nagsasabi ng totoo. Kasi parang the way he make the kwento, masyadong matipid. Masyadong tipid yung, lalaki kasi, maintindihan naman natin na matipid magsalita. Parang may duda rin ako na kayo po ang humusga, panoorin nyo po. Tipid na tipid naman yung, tinatanong pa nga siya kung ano pa, ni Epifanio, kung ano pa ba ang alam mo. Parang wala naman siyang gaanong maisagot. Pero, parang naniniwala naman ako na totoo yung kwento ng lalaking yon na nagtrabaho sa beer house, naging pokpok, masama ugali, ang dami daw nakaaway. Kasi tingnan nyo naman, ang ugali niya talaga. Mukhang palaaway talaga. Parang may palingkera, basagulera. Tapos, doon din po ako nagtataka dito kay Maharlika kasi yung mga lumalabas, the way she talks, parang hindi, di ba mataas naman ang pinag-aralan niya? Nurse. Professional. Tsaka nandiyan siya sa Amerika. Kumbaga kahit papano, di ba? Sibilisado. Pero kung umasta siya, para talagang parang totoo yung kwento nung lalaki doon sa vlog ni Labrador. Kasi minsan nga yung pananamit niya, tsaka yung pagsasalita na para talagang naging pokpok talaga. Kasi although sinabi ko kanina na mga kilala kong mga nagtatrabaho sa ganyan, mga disente, but karamihan po talaga, parang yun na nga ang parang identity na ng isang pokpok na ganyan magsalita. Yung ang dali, parang ang dulas lang magsalita ng mga kabastusan. Yung mahilig magmura, nakakapagsalita ng mga, kumbaga hindi natin kayang banggitin. Yung censored, kagaya ng yung mga tungkol sa sexual terms, na talagang ang gaan niya banggitin. Tapos kung manamit siya, minsan, so parang kapanipaniwala, saka yung ugali nga niya na parang paano ba? Parang cheap. Sorry pero yun talaga, cheap ang, niya, cheap siya. yung kanyang mga ways, parang ang layo sana kung talagang professional ka at saka nasanay ka na dyan sa ang kasalamuhan niya, mga high class na tao. Pero talagang parang hindi pa nawawala yung naturalesa na sa pinanggalingan niya. Parang litaw na litaw pa rin yung ugaling pokpok.
Kaya parang naniniwala ako doon. Tsaka, bakit natin siya pinag-uusapan? In the first place, bakit natin siya pinag-uusapan ngayon? Kasi nga, masyado siya pong mapanira, di ba? Na, ang pinoproject niya na image niya, dyan sa vlog niya, na disenteng babae siya. Na kahit na hiwalay sila ng asawa niya, yung asawa niya nasa Dubai ba yun? Siya nasa Amerika. Pero never siyang na-involve sa lalaki, sa ibang lalaki. Kaya doon ako humanga rin sa kanya. Maano pala ako siya, malinis na klaseng babae. Bilib ako sa babaeng ganun, na kahit malayo yung asawa, wala ang asawa sa tabi, hindi natitempt na pumatol sa iba. Di ba? Eh yun ang kwento niya. Pero itong kwento ng mga nakakakilala sa kanya ay iba. Kesyo pumatol sa foreigner, sa mga foreigner, sa ibang lalaki, na kumbaga ang layo doon sa pinoproject niyang imahe niya. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Hindi tayo nagmamalinis dito. Hindi tayo inaatake ang pagkatao niya. Ang akin lang, kung ikaw na isa ka rin namang marumi, dati, lately nga na chismis siya na may relasyon siya kay Glenn Chong. Hindi ko pinaniwalaan yun dahil naniwala nga ako sa kanya doon sa kwento niya na kahit malayo yung asawa niya, nasa Dubai, siya nasa Amerika, pero hindi siya ni minsan na-tempt, na mayroon pa nga daw na foreigner na gusto siyang bayaran, gawin siyang asawa. Mayaman, hindi niya pinatulan dahil may asawa siya. May mga anak. Kaya bumilib ako sa kanya na malinis na klaseng babae. Diba? Nakakabilib ba yung ganun? Ayun, yung hirap na hirap ka. Diba yung kwento niya na hirap siya doon sa Amerika nung nag-uumpisa pa lang. Yung asawa niya nasa Dubai. Tapos may nag-o-offer sa kanya na milyonaryong Amerikano, papakasalan siya. Hindi na siya mahihirapan, mapera, pero hindi niya pinatulan. Yun ang sabi niya. Kaya bumilib ako sa kanya. Kaso ngayon, yun ang ginagawa niya ngayon na, yung ginagawa niya sobrang paninira dito sa Pangulo natin at saka sa First Lady. Talagang nawala na ako ng gana sa kanya. Kasi sobrang maling-mali na ang ginagawa niya. Na sabi ko nga, kung malinis kang tao, wala kang karapatan na i-expose yung mga dumi ng kapwa mo. Lalo pat, hindi naman basta tao itong sinisiraan niya. Pangulo ito ng bansa. First Lady ng bansa. Bakit? Ang kahihiyan na idinudulot niya dito sa first couple na ito. First couple, Pangulo natin. Nakakahiya, di ba? Sa anong klaseng imahe mayroon tayo ang bansa natin sa international community? Imposibleng hindi nila nababalitaan yan. Social media eh. Ngayon, kung ikaw ay Pilipino na nagmamalasakit, kung talagang nagpapaka-Pilipino ka, hindi mo gagawin yan sa Pangulo ng bansa mo. Dati mong bansa. Dahil ang kahihiyan ng bansa, ang kahihiyan ng Pangulo natin, ng First Lady natin, ay kahihiyan din natin. Lahi natin eh. Kalahi natin. Kaya hindi ako believe dito sa paninira na ito ni Maharlika. Na wala ng ibang ginawa sa araw-araw na pagbablog, kundi yung paninira. Kahit hindi sira, ginagawang sira. Kahit wala namang kasiraan, pilit na naghahanap at nag-iimbento. Nag-iimbento na. Dahil walang makita, nag-iimbento. Ito ang latest na vlog niya tungkol sa pulburon video. Kalukuhan yun. Hindi ako naniniwala doon, mga kababayan. Bakit? May panahon pa ba yan na gagawa niyan?
Halos hindi na nga, mukhang hindi na natutulog sa dami ng trabaho. Tapos kung tawagin niya, tamad, laging Paano niya nasabing tamad? Hindi nga niya nakikita Tapos itong pulburon video na yan, kagaya nga nung sex video na ginamit nitong mga nag-akusa kay Laila de Lima, na mga ano lang naman, gawa-gawa. Kasi nga po, bakit ayaw kong maniwala? Dahil ang panahon natin ngayon, masyado ng advanced ang technology. Napapalit nga ang background Ako lang hindi marunong magpalit ng background. Napapalitan ng background. Nagagawa natin na nakatayo tayo sa tabing dagat kahit na nandito ka lang sa bakuran mo. Video editing. Nagagawang palitan ang mukha ng tao. Nagagawa lahat. Milagro nga Technology. Masyado namang binubobo kasi ang mga Pilipino Ang magpapapaniwala dyan sa pulburon video na yan ay yung mga walang alam sa technology. Lahat ngayon, posible Yung katawan. Yung mukha, nadidistort. Napapatanda, napapagwapo, napapabata. Diba? Anything is possible. Kaya pwede ba? Ngayon, wala silang mailabas na video Kasi hindi totoo. Gawa-gawa. Basta lang makapanira. Ang tanga dyan, yung maniniwala. Tayo mga nakakaintindi, technology. Masyado na pong advance ang technology natin na lahat posible. Lahat na po Photoshop. Editing. Napapalitan nga ang mukha, patong sa katawan Kaya itong ginagawa nila, masyadong obvious na talagang naninira. Kasi naiinggit. Kaya itong si Maharlika na to, kung makapanira, akala mo kung totoo man yung kwento nung lalaki na naging kasamahan mo raw, Maharlika, nung ikaw ay pok-pok doon sa beer house sa Cebu, marumi ka rin naman pala pero kung makatira ka sa ibang tao, diyan sa mag-asawa, sa first couple, nag-drugs ka rin nga pala well, I don't know if it's true. Paano kung totoo? Halatang-halata naman nga dyan sa karakter mo Dyan sa mga kilos mo, sa pananalita mo. Saka makakita sa harap ng camera, napapanood ng libu-libong tao sa buong mundo, magsasasalita ng mga masyadong bastos ang bunganga. Kayang-kayang banggitin yung mga putotoy, tapos pagbababanggitin yung mga pati pag-aari ni Bongbong Marcos. Masyadong binabastos po mga kababayan. Masyadong bastos ang babaeng ito. Sobra-sobra kabastos. Bastos ang bunganga, bastos ang utak, bastos ang kaluluwa. Nagtataka ako dito kay Maharlika, may Diyos pa ba ito? Matanong nga kita, Maharlika, nagsisimba ka pa ba? Ay, sabi nga pala niya, hindi siya pala simba. Kristiyano ka ba? Naniniwala ka ba sa Diyos? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Kung totoo man, bakit mo ini-expose? Kung hindi man totoo, abay, naninira ka. Hindi basta-bastang tao ang sinisira mo. Ang mga gawain nito ni Maharlika po mga kababayan, gawa-gawa ito ng isang tao na walang Diyos. Kasi kung may Diyos ka, alam mo na mali ang ginagawa mo. Pumapanig ka sa mali. Pumapanig ka sa kriminal. Pumapanig ka sa drug lord. Sa mga sinungaling, sa mga mapanira. Tapos sinisiraan mo yung tao na wala namang ginagawang masama. Nagtatrabaho lang.
Di ba mga kababayan? May Diyos ba to? Itong taong to? Kayo, mga DDS, may Diyos pa ba kayong kilala? Magbabagong taon na, oh. Bagong taon na. Tanong ko sa inyong mga DDS na mga kumakampi kayo, ipinagtatanggol ninyo si Duterte na isang mamamatay tao, gustong mang-agaw ng posisyon. Sabi ni Epipanyo, magnanakaw. Saan daw dinala yung trilyon-trilyon na inutang? Well, para sa akin, nung panahong yon pandemic, maaring doon ginamit, pero hindi naman siguro mauubos. Trilyon-trilyon. Yun lang po ang tanong ko sa inyo. Kayong mga naninira kay Bongbong Marcos, kayo na mga gustong magpatalsik kay Bongbong Marcos, kayong mga naninira kay Bongbong Marcos, including you, Sara Duterte, all the Dutertes, Kibuloy, lahat Maharlika, lahat kayo na mga naninira kay Bongbong Marcos. Ang tanong ko sa inyo, sasalubong kayo sa bagong taon, ang tanong ko sa inyo, may nakikilala pa ba kayong Diyos? Yun lang po mga kababayan. Happy New Year po doon sa mga taong nakakakilala sa Diyos. Okay? Happy New Year!